What's up mga ka-GE? So, andito po ako ngayon upang turo ko kayong gumawa ng sketchpad gamit ang AutoCAD, Manifold, at Manual Boundary Plotter. So, ano pa hinihintay natin? Let's go! So, ito na mga ka-GE, no? So, ang una po natin gagawin sa paggawa ng sketchpad ay maghanap tayo ng technical description or LAT data. So, dito ay gagamitin natin ang LAT data ng Lapasang Cagayan de Oro City LAT 886. So, aside dito, yung gagamitin nating boundary plotter, ito pong manual boundary plotter or precise boundary computation na Excel form. So, manonotice nyo dito sa gilid ng ating screen sa lower right ay meron tayong parang compass. So, since si manual boundary plotter ay hindi pwede lagyan or hindi pwede mag-input ng letter or any symbols like period, so ito po yung magiging guide niya sa kanyang bearing. So, tignan po natin dito sa technical description, mababasa po natin dito sa bearing is dito po yung tie line, line 1, 2, 3, and so on. So, ang gagawin natin is i-change natin tong or i-input natin tong mga data dito sa manual boundary plotter. So, first is yung area or TCT. So, dito sa ating technical description, ang area natin ay 31,524. So, i-change lang po natin ito na 31,524. Since wala po itong, hindi po pwede mag-input ng mga comma or any na mga symbols. Then, yung lot corners, numbers of lot corners. So, dito sa technical description, makikita natin meron siyang 6 corners. So, ilalagay lang natin dito na 6. Then, sa susunod is yung input. So, dito na natin magagamit itong compass na sinabi ko kanina na siya yung magaguide kung ano ang orientation ng bearing natin. So, since dito po sa tie line, dito po natin lalagay sa TP1, north east. So, since north east ay number 9, so lalagay natin dito is 9. Then, 64 degrees and 45 minutes. Pero dito po sa manual boundary plotter is directly nyo lang po ilalagay yung 64 tsaka 45. And automatic na po siyang a-assign kung saan po siya naka-assign. Then, next is yung distance. So, sa distance is 221.47. So, since wala na pong period, so directly na pong 22147. So, makikita nyo na automatic na siya nagbigay ng decimal point. So, pusilan tayo sa line 1 to 2. So, since again, southeast. So, yung southeast is nandito sa baba. So, number 3. So, 3, enter, then lagay mo na lang yung bearing 0452. Then next is yung distance. So, gawin nyo lang ito hanggang matapos yung line natin. Saka mag-end yung coordinates. So, ito na. Tapos na nating na-input yung mga data or yung mga bearing sa ating input section. So, susunod natin ang gagawin ay pumunta tayo sa raw data. So, dito sa raw data, ito na yung mga naka-convert na northing at easting mula sa bearing na ating na-input. So, gagawin na natin is i-copy lang natin to at punta tayo sa ating AutoCAD. So, dito sa AutoCAD, dito tayo sa command section, tapos i-paste natin yung northing at easting na ating nakuha mula sa manual boundary plotter. So, after nyo mag-paste, enter lang, then zoom or zoom extend. At yun, nakita na natin yung resulta ng ating manual boundary plotter. Para ma-double check natin, titignan natin yung VDAS37 if maghawig ba yung forma ng ating points sa dito sa VDAS37.
Another way na ating malalaman if tama ba ang ating dimensions is mag-list lang tayo. At dito sa list makikita natin yung coordinates. So balik tayo dun sa manual boundary plotter at raw data. Tignan na natin yung nasa unahan. Yung northing at easting. So 494.47217. Tingnan natin dito sa ating. So yun, kahawig. So yun guys, so since nalagay na natin dito sa ating AutoCAD yung ating data, is gagawa na tayo ng technical description. So una natin gagawin is mag-add po tayo ng app or mag-upload tayo. So type lang natin yung upload. Then hanapin natin yung RORYVF na add-on or load para sa ating AutoCAD. So load lang natin. Close. Then type tayo sa command ng TD or technical description. So click points. Then yung point 1 or yung line 1. So dito yung 1 natin kanina. So para makita natin, sige babalik ko. Para makita natin yung kung saan yung point 1 is punta lang tayo sa properties at dito sa current vertex is i-click lang natin at makikita nyo yung X dito sa baba. So balik tayo sa paggawa ng TD. So TD points, then specify yung first point or starting point. 1, 2, 3, 4, 5, 6 at yung pag-close niya since 6 corners na siya. So tap enter. Annotate traverse. So yes. Specify height of annotation. So gaano kalaki yung annotation na gusto mo. So na-try ko na kanina. So much better yung 3.5. Yun. Kikita natin. Visible siya. Then specify text height. Dito yung naka-box na technical description. So 5 lang siguro. So enter unit of distance, meter, m. Then click ka lang para lalabas yung technical descriptions at another click para sa coordinates table. So proceed na tayo sa next step. So guys, dito na tayo sa next steps kung saan ilalagay na natin itong drawing natin doon sa ating layout. So sa ating layout, mayroon na tayong template. So atin na itong bubuksan. So close. Okay lang. So dito guys, makikita natin na mayroon na tayong template ng ating sketch plan. So ang gagawin na lang natin is ilalagay yung bago nating data dito sa loob ng sketch plan. So ang una po natin gagawin is kakopy lang po natin itong ating data doon sa kabilang model. So copy lang natin to at punta tayo dito sa model section at paste lang natin yung ating drawing. So since di natin to kailangan, i-delete na natin to. So balik tayo sa layout. So makikita nyo hindi nawawala yung yung nandito sa loob. So double click nyo lang ito, yung viewport natin para ma-navigate mo yung kung saan yung drawing mo. So since dito medyo malaki siya, so hahanapan mo na siya na mapasok siya dito sa box. Then copy natin itong technical description kasi ito yung pong ilalagay natin dito sa gilid ng ating sketch plan. So
remove na natin to ng konti para hindi sagabal sa ating layout. Match lang natin to sa source object natin. So para ma-scale natin to or ma-align natin siya dito sa ganitong kalaking technical description, i-scale lang po natin siya. So ito i-select natin yung object, SC or scale, enter. Then specify base point, then R lang tayo for reference. After natin ma-specify yung reference length dito sa baba is click P or points. Then kung saan natin siya gusto pareho yung kalaki. So ito magkalaki na sila. So edit lang natin, copy natin yung technical description at ito pong tie line box. Then trim lang natin siya. Tinakopy itong So since malaki yung natin, drawing natin, pahaba yung drawing niya, so mas better na yung technical description ilalagay natin dito sa baba para ma-maximize yung drawing space. Uy, sorry. Double-click na natin at pan. Then yung gagawin natin is transfer natin ito dito sa baba. Yun. So dito i-edit na natin itong tie line base dun sa ating original na o sa source ng ating technical description. So sa AutoCAD saka yung ating technical description. So dito makikita natin yung tie line is north 6445. So edit na dito north 6445 east at yung distance is 221.47.
0.47 meters. And yung tie line and BLM number. So dito, yung tie line niya is, tie point is BBM4 CAD 237. So, change natin to into BBM CAD 237. 2237. BLM number 4. Yun. Same na. 237 64 45 221 47. Tsaka match lang natin to. Then itong i-atin lang ito i-enhance para mas makita. Then lagyan natin ng adjacent plots. So since may record na ako sa kadastarap ng Cagayan, so kukunin ko na lang dito yung mga adjacent plots niya para mas madaling malagay dun sa copy lang natin to, Ctrl C, punta tayo sa ating drawing dito, then model. So ang gagawin natin is atin siyang i-align kung saan siya so itong tatlong ito dito siya sila ng tatlo. Explode na natin to para maputol. Check natin sa model if clear ba. So wait para mas kita yung dash. Edit na ito yung line type scale para makita yung dash. 50. Tsaka match lang natin.
So dito, lalagyan na natin ng mga lot title or lot number itong mga adjacent lots natin para ma-identify kung ano ang mga lot number na nakalagay dito. So dito, titignan na natin yung mga adjacent lot numbers mula sa ating technical description. So dito sa kabila is 2887A. So dito, change na natin itong containing area based dun sa ating B-37, so which is ang 31,524. So next is ang vicinity map na naman. So para sa vicinity map, ang gagamitin natin ay ang manifold. So dito sa manifold is makakagawa tayo ng vicinity map gamit ang coordinated data mula sa ating drawing or AutoCAD. So ang unang gagawin natin is i-copy lang natin to. Copy with base point, then gawa tayo ng another drawing. So dito ipipaste natin siya based sa original coordinates. So gagawin natin, zoom extends lang since hindi natin siya nakikita. Iba yung nakapin natin. Sorry. Same, copy with base point, then specify base point, then add tayo ng another drawing. So again sa clipboard, paste to original coordinates. So again, zoom extends tayo para makita natin yung drawing. So dito, isi-save natin siya as a DXS file. So desktop. So R12. So name na natin ng Melson. Or ano na lang. Anong lot to? Lot 886. So 886. Save. Delete lang natin yung
So, next is pupunta tayo sa manifold. Then dito, sa file, import component. Then since meron na tayong projection template map, so ito yung gagamitin natin. Click lang yung map at USDP. Then dito, isi-drag lang natin siya. Yun, makikita mo na yung mapa ng USDP. So again, punta tayo sa export. At dito hindi na yung component, kundi image na or drawing. Drawing, click natin yung in-export natin mula sa AutoCAD. Since wala isang layer lang yun, so 0 talaga yan. So strip format tags, then rename mo lang. Enter. Since wala pa siyang projection, so ang gagawin natin is magpo-project tayo. So ang gagawin mo lang is i-drag mo tong lot 886 na ating in-export, in-import. So mag need siya ng projection, so need mo siyang i-verify. So dito sa atin, punta lang tayo sa Luzon, Philippines, Mindanao, at sa national grids is punta tayo sa Philippines grid, then zone 5. Press OK. So since magkaiba yung ating scaling, kasi dito ang scale natin is 1:13 million or 1 million to 300. So ang gagawin natin is i-align natin siya sa ating map. So ang gagawin natin is magli-link tayo ng map, image, then manifold larger, image servers. Dito tayo sa virtual earth satellite image. Reload lang natin at enter. So since meron na tayong satellite map, drag lang natin ito. So since hindi natin makita yung ating in-import na drawing, so gagawin natin is i-click ko tong USDP, tsaka gagawa ako ng polygon or mag-i-insert area ako. So dito i-insert ko tong, gagawa tayo ng area base para dito natin siya i-align mamaya. So gagawa lang tayo ng area, then right click para mag-close. Ang gagawin natin is i-copy lang natin siya or i-cut, delete context object, then paste natin siya dito, paste as drawing, then export. Lagay na natin orientation. Okay, so punta tayo sa file, open natin to at zoom extends. So makikita nyo, ito yung ginawa nating area kanina. So ang gagawin natin, i-copy lang natin itong ating original drawing at ilalagay natin siya sa gilid. So delete na natin yung ating ginawa kanina na orientation. So ito isi-save natin, save lang pala kanina, R12 or DXF file, then name natin oriented 886, then close. Then balik tayo sa manifold. So ang gagawin natin, import tayo ulit ng drawing at yung oriented na. So strip from format tags, then oriented,
edit lang natin, kunin natin yung 0, then tag natin siya dito. Again, magbe-verify siya ulit, so atin siyang i-assign ng projection. So again, Luzon, Philippines, Mindanao, Philippine Grid, and Zone 5. So yun, itong green, itong black, ito yung ating projected. So edit lang natin siya to yellow, saka medyo bold, yan. So ito na yung ating gagawing vicinity map. So para ma-export ito, is click lang tayo dito sa map. Kunin mo natin itong sa map, then create layout. Okay. Then mag-save tayo ng view ng oriented or 886. And para ma-landscape na siya, punta tayo dito sa page setup. Then that's okay. Then double click na natin siya. Dito, click natin yung view para yung view lang niya yung kita. Taka dito individual lang at i-hide natin ito lahat upang focus talaga yung picture sa kanyang vicinity map. So, gagawin natin is export tayo. And then make image. At ito na yung image natin, saka i-export natin as JPEG. JPEG or PNG. Pwede naman. Then balik tayo sa ating AutoCAD para ma-insert yung vicinity map na ating nilagay o ginawa sa manifold. Sa model, insert, touch, next step. So scale lang natin siya. R tsaka P. Dito, i-remove lang natin tong mga
NTS ang ilalagay natin or not to scale kasi hindi po ito naka-scale ng maayos. So yun. So mga ka-GE, ito po ang paggawa ng sketch